Hello guys, welcome back to my channel. And this video nga ay papaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba yung breach of contract o tinatawag nilang kapag nakapirma ka na ng kontrata sa isang employer ay maaari kang makasuhan. So mayroon lang akong konting kwento, so hindi ko na patatagalin pa to at i-explain ko lang sa inyo kung ano nga ba at paano nga ba tayo makakaiwas sa mga ganitong senaryo. So yun nga guys, unang-una, based on my experience, no, nag-apply kami sa isang company or isang government agency. So, government agency po na yon, mayroon po siyang 5 days na training. So, after nung 5 days na training, saka ka palang papasok. So, pero siyempre, bago yung mag 5 days yung training, pinapirma nila agad kami ng kontrata. Ang ano pala doon is, kaya kami pinapirma agad ng kontrata dahil nga marami yung nagbaback out. Pero based on my experience kasi, within 3 days pa lang, hindi ko mang natapos yung 5 days. So, nag-explain sila ng free meal. So, syempre, kakain kami doon habang nag-training kami, habang ina-explain kung ano yung magiging trabaho at flow ng trabaho namin. So, after nun guys, pagka-explain nga po sa amin, is agad kami pinapirma ng kontrata. So, hindi man lang in-explain agad. Ang in-explain lang sa amin is kapag nakapagtrabaho na kami at bigla kami nag-stop, so doon lang papasok yung breach of contract o yung pagpirma namin doon sa kontrata. So, after nun guys, nung mangyari po yun, no, siyempre hindi na po namin babasahin dahil makakapal po yun. Pero napaka-importante po pala talaga na kailangan kahit na matagal ka, is babasahin mo. Pero paano naman kung ang ginawa po sa inyo is hindi talaga nila balak basahin mo yun. Kumbaga pinapirma ka lang bago pa yung bago pa yung matapos yung training mo. Kumbaga para madalian yung naging proseso, no? So, hindi lang in-explain na maayos sa inyo na may ganoon palang proseso after noon. So, kami ay nabigla po ako, no? Nakatanggap ako this December 2024 lang na ako po ay dinidemanda ng dahil nga tumigil ako. Pero nag-inform po ako nung 3 days na yon, nag-inform po ako sa kanilang recruiter na hindi po ako makakatuloy or makakapasok dahil nga po sa health condition ko, which is kasi po ang magiging trabaho doon is outside po or doon po sa mismong field. So mainit po yon at syempre hindi ko po kakayanin kung papasukin ko po siya. Kaya po nag-explain po ako doon sa recruiter, so nag-okay naman po siya. So after po nun, hindi ko nga lang po alam dahil nga po nakapirma na nga po ako, is kasama po ako doon sa idedemanda. So syempre, based on my nagpaliwanag ko sa kanila, kaya nga po kami pumasok, na naghahanap kami ng trabaho is para kumita ng pera, hindi para kami singilin nila. Nakalagay po kasi doon sa demand letter na binigay or sinend nila sa amin na kailangan po namin bayaran yung kinain namin, considering po na free meal po siya. So yun po, no, kailangan po kapag pipirma po tayo ng kontrata, make sure na alamin po natin kung ano yung mga nakapaloob doon sa kontrata para maiwasan po natin yung aberya at mabigyan at hindi po tayo mabigyan o magka-problema. So, maaari po kasi tayong idemanda ng breach of contract. So, paano naman? Sino yung lalapitin mo kapag nagkaroon ng ganoong senaryo, kapag idinedemanda ka talaga? So, muna po, siyempre, wala naman kayong sariling abogado. No? Ang una pong pinuntahan is pumunta po ako sa Public Attorney's Office. Humingi po ako sa kanila ng legal advice. O di naman kaya ay nag-email po ako sa kanya at tumawag po ako sa kanila para ma-endorse po nila ako sa Public Attorney's Office na malapit sa akin. So, ilalagay ko po dyan sa comment section kung sino yung pwede nyong kontakin or kung sino yung pwede nyong i-email para magbigyan po kayo ng legal advice at ma-assist po kayo sa inyong mga concern pagdating po sa mga ganitong senaryo na dinedemanda na kayo ng employer. After po nun, ang nangyari po ay nag-complain din po ako sa ARTA. Sa ARTA po kasi, siya po kasi ay para lang po ito sa mga government employee, no? Sa mga government employee lang po tayo pwedeng gamamit ng ganito. Pero kung ikaw ay nasa private or ibang mga employer, so ibang employer po kayo, no? Nasa private employer po kayo. So ang kailangan niyo lang po lapitan dito ay yung DOLE or yung NLRC. So, ilalagay ko rin po dyan sa description at sa comment box para po kung sino yung pwede nyong i-email or kung sino yung pwede nyong tawagan. So, ito po kasi ibig sa akin kung sa government po kayo, dahil po ang nangyari sa aking experience ay government. So, pinaliwanag ko po doon na may mga reseta po ako at may mga medical certificate ako na ako po ay nasa health condition. Kaya hindi po ako
makakapasok doon sa kanilang trabaho. So ayun po, no, ang sabi po nila doon, nag-response po sila, at ang sabi po nila sa akin ay i-disregard ko na lang daw yung demand letter and make sure na wala silang matatanggap na reklamo sa mga gagaling sa akin. So based sa mga naging experience ko, guys, ito lang po yung pinaka the best, no. Basahin po natin yung kontrata, unawain natin maigi, at itanong po natin maigi kung ano-ano yung mga nakapaloob dito. Huwag po tayong basta pirma ng pirma. Vice po kasi sa amin is pumirma lang po kami, at dahil nga po nag-relay po kami doon sa sinabi nila. At dahil nag-relay po kami sa sinabi nila, pipirma po kami. Kumbaga po kasi ang nangyari is madali ang proseso. Kaya pala ang nangyayari, kaya pala ganoon po pala ang nangyari, ay dahil nga more on sa kanilang mga empleyado is nagba-back out talaga kapag nalalaman na yon. Kaya agad nilang pinapapirma ng kontrata. So, yun lang. And don't forget to follow and subscribe kung may natutunan po kayo sa video na to.